Makakapagtulong sa ating pagdarasal ang tamang paningin kay Kristo sa krusipiho at sa Santo Sakramento. Hindi magkasing katulad ang dalawang paningin natin dito dahil ang krusipiho ay isang imahen na may sadyang simbolo. At ang Santo Sakramento naman ay totoong katawan at dugo ni Kristo. Ang krusipiho ayon sa tradisyon ay nagsisimbolo ng kaligtasan, salvation, daan sa kamatayan ni Jesus sa krus. Dahil sa kasalanan, tayo ay nagkaroon ng kamatayan. Sa Romano ika-6 na kapitulo, nagsasabing, "For the wages of sin is death." Kaya kamatayan rin ang kabayaran upang tayo ay mabigyan uli ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan lamang ni Kristo ang kabayaran nito. Dahil isang walang kasalanan at walang kamatayang Adan ang nagkasala kaya, nagkaroon ang tao ng kamatayan. Isa ring tao ang dapat na walang kasalanan ang makakapagbayad nito upang magkaroon uli tayo ng buhay na walang hanggan. At yan ay si Jesus. Ayon sa Skriptura sa 2 Korinto 5 bersikulo, nagsasabi ito na, God made Christ to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. At sa Pedro naman sa 3 bersikulo, na nagsasabing, Christ never sinned and yet He died for us who have sinned. Christ died so He might bring us to God. Ito ang simbolo ng krusipiho, na ayon sa tradisyon ay ang ating kaligtasan daang kamatayan ni Jesus. Kaya, ang talagang imahen ni Kristo sa krus kung ayon man sa tradisyon, ay dapat isang patay na Jesus. Ang isang tradisyonal na krusipiho ay nagpapakita ng isang taong patay na nakasabit sa krus. Nakapikit ang mata. May koronang tinik sa ulo. May malaking sugat sa kanang dibdib. May pako sa kamay at paa. Nakahubad. At may karatulang INRI. Latin na acronym Jesus Nazarenus Rex Iuderium. Na naghuhulog ang Jesus of Nazareth, King of the Jews. Sa Tagalog, Jesus Nazareno, Hari ng Hudeo. Ang paningin naman sa Santo Sakramento ay dapat isang buong buhay na Jesus. Kasama dyan ang kanyang katawan, dugo, kaluluwa at pagkadiyos. May doktrina ang simbahang Katoliko na tinatawag na Doctrine of Concomitance. Ito'y nagsasabi, both under the species of the bread and under the species of the wine, the living Jesus Christ is all present, with His body, His blood, His soul and His divinity. Both in the host and in the chalice Jesus Christ is whole and entire. Mahalaga nating matandaan na ang konsegradong tinapay at bino ay ang buhay na Jesus. Sinabi pa niya sa Juan sa 6 na kapitolyo bersikulo 51, I am the living bread who came down from heaven. Whosoever eats of me shall have everlasting life. Ang ibig sabihin nito ay ang dalawang sangkap ng Eukaristya ay magkasing tulad. Bawat isa ay ang buong buhay na katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ni Kristo. Kaya ito ang gabay sa ating paningin sa Santo Sakramento sa panahon ng ating adorasyon. Isang buong buhay na Jesus. Ang Marian Devotion ay bahagi ng spirituality ng isang adorer. Sa Constitution and Bylaws ng ANF, ito ay nakasaad sa artikulo bilang 39 na an adorer should carry and pray the rosary daily. Sa artikulo 54, nakasaad na the veteran adorer should distinguish himself by an outstanding faith and love of Jesus Christ in the Holy Eucharist and of His Blessed Mother,
sa Artikulo 201 naman. The vigil in honor of Our Lady is a diocesan or section level. Special prayers together with scriptural rosary is to be recited. Mayroon pang ang pasiunang pagdarasal kay Birhen Maria sa ritual ng panggabing adorasyon ng ENF. Ang Birhen Maria ay may mataas na papel sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi man siya ang tagapagligtas subalit siya ang ginawang tulay ng Diyos sa pagdating ng kaligtasang ito. Maganda siyang ipinaghambing ni Bishop Fulton Sheen sa kanyang librong World's First Love bilang bagong Eba. Kung ang lumang mundo ay may unang lalaki at unang babae, si Adan at si Eba, ang unang lalaki at unang babae sa bagong mundo naman ay sina Jesus at Maria. Kung ang unang babaeng Eba ay inilikha ng walang kasalanan, ang unang babae ng bagong mundo na si Maria ay inilikha ring walang kasalanan. Kung ang unang babaeng Eba ay naging tulay sa pagdala ng kamatayan, ang bawal na prutas, sa sangkatauhang ipinagkataon ni Adan. Ang unang babae ng bagong mundo naman na si Maria, ang naging tulay sa pagpaparating ng tagapagligtas na Kristo sa sangkatauhan. Kung si Eba ang unang nakapagkamit ng pagsuway sa Diyos at naging daan sa pagpasok ng kasalanan, si Maria naman ang naging unang hakbang sa kaligtasan ng sangkatauhan daan sa kanyang pag-oo. Kaya kung tayo man ay matanong kung merong ba tayong kasamang Marian devotion, ang sagot ay oo,